Mabuhay mga kababayan, ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa katotohanan at talino. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mainit na laban sa Maynila. Si Francisco Isko Moreno Dumagoso, 63% sa Okta survey. Hindi na raw mahahabol. Okay, yan ha. Pero bakit? Ano ang sekreto ng kanyang lamang at bakit pagsamahin ang pwersa ni Mayor Hani Lacuna at SV Versosa hindi pa rin sapat? Kaya tara, sumisid tayo sa detalye, sa numero at sa pulso ng bayan. Pero bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan. Talaga namang para subscribe, i-click mo na yung subscribe button. Huwag kang mahiya, parte ka ng pamilya natin dito. Yan. No? Ayon sa Okta Research mula April 20 hanggang April 23, 2025, 710,980 respondents mula sa 6 na distrito ng Maynila ang nagbigay ng kanilang pulso, no? At ang resulta, dramatic pause. Dramatic pause. Si Isko Moreno nangunguna sa 63% voters preference. Si Mayor Hani Lacuna, 18% lang. CSV Versosa, ay, nako 2% lang ang lamang ni Lacuna. Mga kababayan, kahit pagsamahin ang 18 at 16, 34% lang yun. Kulang pa rin sa kalahati ng bilang ni Isko. Okay, pero teka, anong sinasabi ng Okta? Ayon kay Professor Ranjit Rai, ang tatlong salitang naglalarawan kung bakit si Isko ang paborito: cleanliness, orderliness, and peace and order. Hindi raw dahil gwapo siya, kahit aminin natin, may itsura ang lolo nyo, kung kundi dahil nakikita ng mga Manilenyo na siya ang tunay na alternatibo, may itsura ang lolo nyo. Kundi dahil nakikita ng mga Manilenyo na siya ang tunay na alternatibo. Pero tanong ko sa inyo, mga kaibigan, tama ba ang pulso ng survey na ito? O may laban pa mga kalaban? Sabihin nyo sa comment section ha. Ayan. Si Isko Moreno, dating alkalde ng Maynila, kilala sa kanyang Yorme brand. Mula sa paglilinis ng Divisoria hanggang sa pagpapaganda ng Luneta, siya ang tipo ng leader na hands-on. Talagang nag-i-inspect siya sa mga kalsada, pero hindi lang yan. Ang kanyang mga programa sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, nararamdaman yan ng mga Manileño. Kaya naman, ayon sa Okta, ang mga botante ay hindi lang bumuboto sa pangako, kundi sa napatunayan na. Pero teka, hindi perpekto hindi perpekto si Isko. May mga kritiko din siya. Sabi ng iba, masyado raw siyang ambisyoso. May nagsasabi, masyado siyang showbiz. Pero mga kababayan, sa politika, hindi ba't kailangan ng konting karisma? Ang tanong, sapat ba ang kanyang track record para muling hawakan ang Maynila? O may iba pang plano ang kanyang mga kalaban? Si Mayor Hani Lacuna, ang kasalukuyang alkalde, no, ay may 18% na survey. Kilala siya sa kanyang low-key na pamumuno, pero sabi ng Okta, kulang ang oras para habulin si Isko. Si SB Versosa naman, 16%, isang bagong muka na may malaking pangako. Pero bakit hindi sila umarangkada? Posible bang nahuhuli sila dahil sa black propaganda o talagang mas malakas ang hatak ni Isko sa masa? Okay, ayon kay Professor Rai, kahit anong gawin ng mga kalaban, mukhang tapos na ang laban. Pero teka, mga kaibigan, sa politika, walang imposible. Kaya naman, kailangan natin bantayan ang susunod na mga araw. May sorpresa pa kaya? Hindi lang si Isko ang humataw sa survey. Ang kanyang running mate, si Chi Atienza, pumalo ng 60%. Voters preference laban sa 33% ni incumbent Vice Mayor Yul Servo. Grabe mga kababayan Ang tambalang Isko Chi parang action movie tandem. Malakas ang chemistry. Pero bakit kaya mas pinili si Atienza? Siguro dahil sa kanyang apelyido o dahil sa kanyang plataforma? Sabihin nyo sa akin sa comment section. Ngayon, maging seryoso tayo Ang survey ng Okta, kahit gaano kalaki ang sample size, ay pulso lamang. No? Maaring magbago ito.
Ang eleksyon ay isang laban ng diskarte pero at emosyon, ha? Pera at emosyon. Si Isko, malakas ang makinarya, malakas ang recall. Pero mga kalaban niya, may laban pa. No? Talagang sila ay may hawak sa kasalukuyang pamahalaan. Pangalawa, si Versosa ay may appeal sa mga kabataan. At pangatlo, ang black propaganda, hindi natin maalis yan. Pero kung tatanungin mo ko, kapin muna po tayo. Sarap. Pero kung tatanungin mo ako, ang tunay na tanong ito, no? Sino ang tunay na magpapabuti sa Maynila? Si Scuba na may napatunayan na? O si Lacuna na may continuity? O baka naman si Versosa na may bagong dugo? Kaya naman mga kababayan, kailangan natin maging mapanuri. Huwag tayong padadala sa survey lang. Bumoto tayo base sa plataforma, base sa katotohanan. Mga kababayan, malapit na ang eleksyon. Kaya naman, kung gusto nyong updated sa ganitong klaseng talakayan, matalino, masinsinan, at may halong ngiti, i-hit mo na ang subscribe button. I-like mo na rin itong video na ito. I-share mo sa mga kaibigan mo at sabihin mo sa kanila, oy, panoorin mo to, may ganap sa Maynila. Pero higit sa lahat, maging aktibo tayo sa eleksyon. Magbasa, magtanong, magmuni-muni, ang boto mo, kapangyarihan mo. Huwag sayangin. Salamat sa inyong panonood, mga kababayan. Ako si #WalkWithLan at ito ang inyong dosis ng katotohanan. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo. Magandang araw, bayan.